Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Madaling araw na at tila natutulog ang buong bayan. Tanging ang huni ng kuliglig at ang paminsang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng punong mangga ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng mga poste sa kalsada, naglalakad si Mira bitbit ang ilang plastic bag ng pandesal at kaunting gulay mula sa palengke. Dapat ay kanina pa siya nakauwi, ngunit napatagal siya sa flower shop. May isang biglaang order ng 6 na palumpo ng bulaklak para sa isang engagement party kinabukasan at bilang siyang tagapamahala ng shop. Hindi niya kayang ipagwalang bahala iyon. Habang binabaybay niya ang pamilyar na daan pa uwi, damang-dama niya ang pagod sa kanyang katawan. Ngunit kasabay niyon ay ang kakaibang katahimikan ng gabi, isang uri ng katahimikan na tila may ibinubulong, may itinatagong lihim. Pagliko niya sa kanto malapit sa bridge, biglang napatigil si Mira. Napakurap siya at napaatras ng bahagya. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng poste ng ilaw, ay may nakahandusay na lalaki, hindi gumagalaw. Isang anino ng panganib ang biglang sumagi sa kanyang isipan, ngunit mas nanaig ang kanyang pag-aalala. Diyos ko, bulalas niya habang dahan-dahang nilalapitan ang lalaki. Lumuhod siya sa tabi nito. Kita niya ang dugo sa sentido, ang mga gasgas sa braso, at ang putik na bumalot sa suot nitong itim na jacket. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi sa takot, kundi sa pagkabigla at pagkahabag. Tao po. May tao rito, sigaw niya sa kawalan, umaasang may makarinig. Ngunit alam niyang halos walang dumaraan sa daang iyon sa ganitong oras. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at marahang nyugyug. Sir! Sir, gising po kayo, mahinang tanong niya. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ng lalaki. Sa unang tingin ay tila wala itong maaninag. Nagkatinginan sila at sa mata nito ay bumungad ang kalituhan, pagod at takot. Anong pangalan niyo? May pamilya ba kayo dito? Sunod-sunod ang tanong ni Mira, nanginginig ang tinig sa kaba. Tahimik ang lalaki. Tila sinusubukang magsalita ngunit walang mailabas na salita. Hindi ko alam, mahina ngunit malinaw ang kanyang tugon. Tila isa iyong kumpirmasyon ng pinaghihinalaan ni Mira, amnesia. Napalunok si Mira. Nilingon niya ang paligid at humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi niya kayang iwan ang lalaki sa ganoong kalagayan. Wala siyang alam sa kalagayan nito, ngunit mas malaki ang kasalanan kung pababayaan niya ito roon. Mabilis siyang kumilos. Tinawagan niya si Mang Roel, kapitbahay nilang tricycle driver na laging gising ng maaga. Ilang minuto lang at dumating na ito. May sugatan sa daan, Mang Roel. Pwede po ba kaming pasakay? Agad niyang tanong. Walang tanong na ibinato si Mang Roel. Tumango lamang ito at tumulong kay Mira na isakay ang lalaki. Pagdating nila sa kanilang bahay, sinalubong sila ni Tito Greg, ang nakatatandang kapatid ng kanyang yumaong ama. Matagal na itong tumira sa kanila simula nang mawala ng asawa. Mira, anong nangyayari at may kasama kang lalaki? Tanong nito agad, baka sa mukha ang pag-aalinlangan. May natagpuan akong sugatan sa daan, Tito. Wala siyang maalala, ni pangalan o kung saan siya nakatira, paliwanag niya habang itinataas ang tinig para marinig ng tiyuhin. Pinagmasdan ni Tito Greg ang lalaki mula ulo hanggang paa. Mukhang galing sa syudad. Paano kung may kaso yan? Paano kung may masama siyang record? Hindi agad nakasagot si Mira. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng tiyuhin, tumitig siya sa mukha ng lalaki. Kahit puno ng sugat at putik, naroon pa rin ang tikas at malinis na hubog ng mukha. Hindi siya mukhang kriminal. Ngunit higit pa roon, naroon ang pagiging tao na kailangang tulungan. Kung iiwan ko siya, baka mamatay siya, sagot niya. Tumango si Tito Greg matapos ang ilang segundong katahimikan. Oo siya. Dito muna siya. Sa lumang kwarto sa likod. Pero kapag nagkaalala na siya, gusto kong makausap yan. Iyon ang simula ng kakaibang yugto sa buhay ni Mira. Araw-araw niyang inalagaan ang lalaki, pinapalitan ng benda, pinapakain, binabantayan kapag nilalagnat. Nang tanungin niya ito kung may naaalala na, umiling lamang ito.
Kaya tinawag na lang niya itong Leo, galing sa tatak ng Tiliuna sa jacket na suot nito. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumambot ang tensyon sa pagitan nila. Tahimik si Leo, ngunit palaging magalang at laging tumutulong sa gawaing bahay. Madalas siyang nasa labas, tumutulong kay Tito Greg sa pagwawalis ng bakuran o pagsisibak ng kahoy. Isang gabi, habang pinapakain niya ito ng lugaw, tinukso niya ito. "Baka artista ka," natatawang sabi ni Mira. Napatingin si Leo. "Artista? O ang gwapo mo kasi. Hindi bagay dito sa bundok." Napailing si Leo pero ngumiti rin. "Baka delivery boy lang ako dati." Napangiti rin si Mira. "Hindi ka mukhang sanay sa mabigat na trabaho. Tingnan mo nga iyang mga kamay mo, malinis, walang kalyo." Sandaling katahimikan ang sumunod. Nagkatinginan sila. At sa tingin na iyon, parang may bahagyang pag-alon sa damdamin ni Mira. Isang bagay na matagal ang tahimik sa kanyang puso ang tila gumising. Kinabukasan, isinama niya si Leo sa flower shop. "Baka pwedeng tumulong ka sa pagputol ng mga stems o pag-aabot sa mga suki," alok niya. "Hindi ako sanay sa ganito pero subukan ko," sagot ni Leo, sabay ngiti. Natuwa si Mira. Habang pinagmamasdan niya si Leo na maingat na inaayos ang mga bulaklak, tila ba unti-unting may puwang itong ginagawa sa kanyang araw-araw. May kung anong katiwasayan sa presensya ni Leo, tahimik ngunit punong-puno ng kabutihang loob. Ngunit sa bawat sandaling iyon ng katahimikan at ginhawa, may aninong dumarating. Isang araw, habang pauwi na sila galing sa shop, dumaan sila sa isang tindahan. Sa kabilang kalsada, may nakaparadang itim na sasakyan. Sa loob nito, may isang lalaking nakasuot ng itim na salamin at tila nakatitig sa kanila. Hindi ito napansin ni Mira, ngunit si Leo ay napahinto at natigilan. Parang may pamilyar sa anyo ng sasakyan o sa presensya ng lalaking nasa loob. Parang may kumikirot sa kanyang sentido. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Leo. May mga imahe sa kanyang isipan, mga mukha, ingay ng putok ng baril, paghabol sa madilim na eskinita. Ngunit lahat ay malabo. At ang pinakamasakit, hindi niya alam kung siya ang tumatakbo o siya ang humahabol. Habang tahimik ang gabi, lumingon si Leo sa maliit na bintana ng kanyang kwarto. Tila may tinig na dumadaloy sa hangin, bumubulong ng isang babala. At doon, unti-unti niyang naramdaman na ang tahimik na mundong ginagalawan niya ngayon ay maaaring mawala sa isang iglap. Maagang nagising si Mira kinabukasan, kahit pa halos wala siyang tulog. Buong gabi siyang balisa, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga tanong na patuloy na umiikot sa kanyang isipan, tungkol kay Leo. Sino siya? Saan siya galing? May naghahanap ba sa kanya? Agad siyang bumangon at nagtimpla ng mainit na salabat. Bitbit ang tasa, lumakad siya patungo sa lumang kwarto sa likod ng kanilang bahay. Katamtaman lang ang lamig ng umagang iyon, ngunit tila mas malamig ang mga sagot na naghihintay sa mga tanong niya. Kumatok siya ng marahan. "Leo, gising ka na ba?" Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. Laking gulat niya nang makita si Leo, malinis na, bagong paligo, at may maaliwalas na ngiti sa mukha. Wala na ang maputlang anyo nito noong una nilang pagkikita. "Gising na." "Salamat sa lahat, Mira," anito sabay ngiti. Bahagyang napahinto si Mira. Hindi niya alam kung dahil ba sa ngiti nito o sa kabaitan ng lalaki, ngunit may mumunting kilig na tila dumaan sa kanyang dibdib. Ikinubli niya ang naramdaman sa pamamagitan ng pag-abot ng tasa ng salabat. "May sinabi si Tito Greg," banggit ni Mira. "Kung gusto mo, pwede kang tumulong sa flower shop. May extra kita ka pa habang naghihintay ka ng sagot sa sarili mong pagkatao." Tumango si Leo. "Makabubuti iyon. Hindi ako sanay na wala akong ginagawa." Ang flower shop ni Mira na tinawag niyang bulaklak ni Nanay ay isang maliit na tindahan sa gilid ng palengke. May simpleng istruktura ngunit puno ng buhay at kulay, tulad ng mga rosas, lilies, sunflowers, at carnation na nakadisplay sa mga kahoy na istante. Ang bawat sulok ng tindahan ay may bahid ng alaala ng kanyang ina, na siyang nagturo sa kanyang mag-alaga ng mga halaman at mag-ipon ng tapang sa kabila ng lungkot. Dito, unti-unting naipasok ni Leo ang sarili sa mundo ni Mira. Bawat bulaklak, may ibig sabihin, paliwanag ni Mira habang pinapakita kay Leo ang bagong dating ng mga bulaklak. Itinuro niya ang mga pulang carnation. Ito, ibig sabihin ay paghanga. Ang white lily naman, dagdag niya, simbolo ng dalisay na puso. Madalas itong ginagamit sa kasal o libing.
Ganon ba? Tanong ni Leo habang marahang inaabot ang isang baukwet. Ikaw, Mira. Kung ikaw ay isang bulaklak, ano ka? Napaisip siya. Siguro sunflower. Laging sumusunod sa liwanag kahit madalas na iwan sa likod. Tumingin si Leo sa kanya, may kakaibang lambing sa mga mata. Para sa akin, ikaw ang liwanag. Napanganga si Mira sa narinig, saka napatawa. Nako, baka epekto lang iyan ng kawalan mo ng alaala. Ngunit sa likod ng kanyang tawa, may init sa kanyang pisngi at kabog sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging masaya at maaliwalas ang tindahan. Tinawag na rin ng mga bata si Leo na Kuya Leo. Pinapaligiran siya ng mga nanay na aliw sa kanyang kabaitan at maamong mukha. Tuwing may delivery, si Leo ang tumutulong sa pagbuhat at pag-aabot. At kung minsan, siya na rin ang nagdadala ng mga order sa mga kliyente sa bayan. Habang naglalatag si Leo ng banig sa teres ng bahay para doon matulog, lumapit si Tito Greg. May dala itong baso ng malamig na tubig, ngunit kita sa mukha ang patuloy na pag-aalinlangan. Hindi ako kampante, Mira, anya habang pinagmamasdan si Leo mula sa bintana. Hindi natin kilala ang lalaking yan. Tito naman, ilang araw na siyang kasama natin. Wala siyang masamang ginagawa, sagot ni Mira habang nililigpit ang mga kalat sa hapag. Hindi pa rin sapat yon. Hindi natin alam kung may kaso yan o may utang na tinatakbuhan. Baka hinahanap na siya ng mga pulis. Kung ganun nga, pababayaan ba natin siyang mamatay sa lansangan? Tanong ni Mira, mahina ngunit matatag ang tinig. Napabuntong hininga si Tito Greg. Ikaw ang bahala. Pero bantayan mo ang puso mo, Mira. Minsan, hindi lang pangalan ang kayang itago ng isang tao. Lalong naging parte ng araw-araw na buhay si Leo. Parang isa na siyang kapamilya. Marunong na siyang magputol ng stems, mag-arrange ng simple bouquets, at mumiti sa mga suki. Maraming nakapapansin sa pagiging magaan ng loob sa kanya, pati na rin si Mira. Isang hapon, habang inaayos ni Leo ang mga bulaklak sa harap ng tindahan, bigla siyang napatigil. Nanigas siya, hawak-hawak ang isang puting lili. Tila may biglang sumagi sa kanyang alaala, isang babae, nakaputing bestida, nakatayo sa harap ng altar. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit may bigat sa kanyang dibdib. Parang pamilyar ang eksena. Leo, tawag ni Mira. Okay ka lang? Nagising siya sa pagkakatulala. Ha, may parang alaala lang. Ano na nakita mo? Isang babae. Nakaputing damit. Parang ikakasal. Pero hindi ko maalala kung sino siya. O kung ano ng koneksyon niya sa akin. Napakunot ang noo ni Mira. Baka asawa mo siya. Hindi sumagot si Leo agad. Pagkaraan ng ilang saglit, mahina niyang binigkas, kung siya man yon hindi ko alam kung gusto ko pa siyang balikan. Hindi na nagsalita pa si Mira. Sa kanyang puso, tila may pahiwatig na hindi simpleng buhay ang iniwan ni Leo at maaaring masalimuot ang mga alaala nito. Habang nililigpit nila ang flower shop, matapos ang isang mahabang araw, napansin ni Mira na malayo ang tingin ni Leo. Tila may iniisip na malalim. Leo, malumanay niyang tanong. Gusto mo pa bang maalala ang nakaraan mo? Matagal ang katahimikan bago sumagot si Leo. Kung ang nakaraan ko ay punang kasinungalingan, obligasyon, o sakit baka mas pipiliin ko na lang tong bagong simula. Napalingon si Mira. Hindi mo ba iniisip kung may pamilya kang naghahanap sa'yo? Iniisip ko rin. Pero mas iniisip ko kung saan ako tunay na masaya. Napatingin siya kay Mira. At sa ngayon dito ko iyon nararamdaman. Sa piling mo. Napatigil si Mira. Gusto sana niyang kontrahin o magsabi ng kahit anong matino, ngunit nanahimik lang siya. Dahil sa kanyang puso, alam niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog. Sa kabilang dulo ng bayan, isang itim na sasakyan ang tumigil sa isang eskinita malapit sa palengke. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakaitim na Amerikana, may suot na dark shades at dala ang litrato ni Leo. Lumapit siya sa isang matandang lalaki sa harap ng tindahan. Pasensya na po. Nakita niyo na po ba ang lalaking ito? Tanong niya sabay pakita ng larawan. Tumingin ang matanda sa katumango. Parang siya yung kasama ni Mira sa flower shop. Magalang na bata. Mumiti ang lalaki, ngunit may bahid ng pananakot ang kanyang ngiti. Salamat po, malapit na ang paghahanap. Maagang dumilim ang langit sa araw na iyon.
Mula pa lang sa umaga, naroon na ang mabigat na presensya ng papalapit na ulan. Ang hangin ay malamig at ang mga ulap ay parang nagsasapantahan ng isang bagyong di lamang sa panahon kundi pati na rin sa puso ng bawat isa. Habang tumatambad ang kulay abo sa kalangitan, nasa loob ng maliit na flower shop sina Mira at Leo, abala sa pagtali ng mga bulaklak para sa kasal na gaganaping kinabukasan. Ang sarap ng amoy ng ulan, ani Mira, habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng ulan sa bubungan. Tumigil siya sandali, pinakiramdaman ang presensyang tila nagmumula sa kalikasan mismo, isang uri ng pag-alala sa nakaraan o paghudyat ng pagbabago. Parang may malungkot pero maganda, tugon ni Leo, nakatingin din sa labas, tila may sariling iniisip. Napangiti si Mira. Parang ikaw. Napalingon si Leo, bahagyang nagulat. Ako. Tumango si Mira, hinahawakan ang tangkay ng mga sunflower. May lungkot sa mata mo minsan. Pero sa kabila niyon, mabait ka, maalaga, masipag. Tila ba may pinagdadaanan kang hindi mo pa rin kayang ikwento kahit sa sarili mo? Hindi agad nakasagot si Leo. Umupo siya sa kahoy na upuan malapit sa bintana, pinagmasdan ang mga patak ng ulan. Baka nga, mahina niyang sagot. Pero minsan naiisip ko baka hindi ko gusto ang taong dati kong ako. Baka mas gusto ko yung Leo na kilala mo. Lumakas pa ang ulan. Unti-unting nagbaha ang mga kanal at ang mga taong dumaraan ay nagsimulang magtakbuhan upang sumilong. Nilingon ni Mira ang orasan. Alauna pa lang ng hapon ngunit tila hapon na ng gabi ang dilim sa paligid. Wala na sigurong bibili sa ganitong lakas ng ulan, wika ni Mira. Pauwiin na natin sina Tony at Jelay. Tinawag niya ang dalawang part-time assistant at nagpaalam na ang mga ito matapos ibalot ang natitirang mga bulaklak. Pagkasara ng shop, nagpaiwan si Leo. Tahimik itong nagwalis ng paligid at iniligpit ang mga natirang tangkay at papel. Si Mira na may abala sa paglilinis ng counter at pag-aayos ng water heater. Gusto mo ng kape, alok ni Mira. Pwede. Salamat. Tahimik silang dalawa habang iniinom ang mainit na kape. Sa labas, walang tigil ang pagpatak ng ulan. Sa loob ng tindahan, tila may ibang ulan, hindi sa bubong, kundi sa dibdib nilang pareho. May katahimikan na hindi alanganin, ngunit puno ng mga salitang hindi masambit. Biglang nagsalita si Leo, mababa ang tinig. May naalala ako. Napalingon si Mira. Talaga? Ano? Isang gusali. Malaki. May glass walls. May boardroom. Mga taong nakaformal. Ako yung nasa dulo ng mesa. Parang meeting, tanong ni Mira. Tumango si Leo. Yes, pero parang ako ang boss. Nanlaki ang mata ni Mira. Boss? Baka businessman ka pala. Siguro. Pero ang naaalala ko, wala akong kaibigan. Lahat ng tao parang takot sa akin. Parang masyado akong seryoso. Walang ngiti. Laging utos. At may isang lalaki na tumutol sa sinabi ko. Pinatalsik ko siya. Baka hindi ka mabait dati, maingat na sabi ni Mira. Yun nga ang iniisip ko, bulong ni Leo. At kung ganon ang nakaraan ko, gusto ko pa ba yung buhay na yon? Hindi agad sumagot si Mira. Tiningnan niya ang lalaki sa harapan niya, hindi bilang isang misteryosong estranghero, kundi isang taong pinili ng tadhana na mapadpad sa kanyang mundo. At ngayon, unti-unting nagiging bahagi ng araw-araw niyang buhay. Pagsapit ng gabi, patuloy pa rin ang ulan. Bahagyang bumaha sa ilang kalsada. Magkasabay na umuwi sina Mira at Leo, magkasalo sa payong at katahimikan. Sa isang kanto na medyo mataas ang tubig, iniabot ni Leo ang kamay niya kay Mira. Dahan-dahan lang. Mahirap madulas, sabi ni Leo. Hinawakan ni Mira ang kamay nito. Malaki at mainit, at sa sandaling iyon, para siyang hinila sa isang mundo kung saan hindi mahalaga ang mga tanong, kundi ang damdaming narito at ngayon. Pagdating nila sa bahay, basa na ang balikat ni Mira, ngunit nakangiti ito. Salamat, Leo, ani niya habang pinapatuyo ang buhok sa harap ng salamin. Tumingin si Leo sa kanya. Tila may nais sabihin, ngunit nag-aalangan. Mira, tawag niya. May mga gabi na iniisip ko, paano kung hindi ko na talaga maalala ang nakaraan ko? Paano kung dito na lang ako mananatili, kasama ka? Hindi agad nakasagot si Mira. Tiningnan niya si Leo, at sa titig nitong puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pag-asa, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, hindi sa takot, kundi sa posibilidad.
Kung dito ka mananatili, Leo, hindi kita pipigilan. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Tila nahulog ang oras sa pagitan nila at ang bawat patak ng ulan ay naging saksing tahimik sa usbong na damdamin. Hanggang sa isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit. Sa isang mataas at marangyang gusali sa sentro ng Maynila, nakatayo sa harap ng salamin si Isabela de Vera, matikas, elegante at malamig ang titig. Hawak niya sa kamay ang isang larawan, ang larawan ni Liam Rivas, ang kasintahan niyang biglang nawala isang buwan bago ang kasal. Buhay siya, bulong niya sa sarili, pinagmamasdan ang city light sa ibaba. Nararamdaman ko ito. Ma'am, wika ng isang investigator na kararating lang sa kanyang opisina. May impormasyon na po kami. Mabilis siyang lumapit. Nasaan siya? Batangas, ma'am. May nagsabing may lalaking tumutulong daw sa isang flower shop. Wala siyang identity. Mukhang siya na po. Nag-iba ang anyo ng mukha ni Isabela. Mula sa malamig na katahimikan ay sumilay ang ngiting mapanganib. Ibalik mo siya. Akin siya. Kinabukasan, tahimik si Leo habang inaayos ang mga bagong dating na bulaklak. Pinagmamasdan ni Mira ang lalaking sa bawat araw ay tila lalong lumalapit sa kanyang puso. May problema ba? Tanong niya. Wala naman, sagot ni Leo. Napapaisip lang ako. Kung sakaling bumalik lahat ng alaala ko at hindi mo na ako makilala, babalik pa rin kaya ako sa'yo. Hinawakan ni Mira ang kamay ni Leo. Hindi ko alam ang sagot, Leo. Pero habang wala pa ang kahapon mo, pipiliin kitang maging bahagi ng ngayon ko. Napangiti si Leo. At sa gitna ng bulaklak, ulan at katahimikan, tila ba may bagong simula na naman ang kanilang damdamin. Isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bulaklak ni nanay. Bukas ang bintana, ngunit tinted. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas, suot ang mamahaling trench coat, naka-heels, may hawak na larawan. Tiningnan niya ang shop, pinagmasdan ang pangalan. Sa kanyang mga labi, may ngiting maihalong determinasyon at pananakop. Nakita din kita, bulong ni Isabela de Vera, at sa kanyang mga mata, hindi pag-ibig ang dala, kundi pag-aangkin. Maagang nagising si Mira kinabukasan, halos hindi na niya namalayan ang paglipas ng gabi. Hindi dahil sa dami ng trabaho sa flower shop, kundi sa bigat ng iniisip. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang koneksyon niya kay Leo, ang lalaking hindi niya lubos na kilala, ngunit tila unti-unting umaangkin sa kanyang puso. Habang abala siya sa pag-aayos ng bagong dating na mga bulaklak, mga liryo, rosas, at ilang puting orchids, madalas siyang mapatingin sa kinaroroonan ni Leo. Tahimik itong nagwawali sa harap ng tindahan, tila malayo ang iniisip. Simula nang bumuhos ang ulan kagabi, napansinan ni Mira ang pagbabago sa kilos ni Leo. Mas naging malalim ang tingin nito, at tila mas madalas itong tumitig sa malayo, para bang may mga alaala itong pilit na binubuo sa likod ng kanyang isipan. Leo, okay ka lang ba? Tanong ni Mira habang abala ito sa pag-aayos ng mga dahon ng fern sa isang baukwet. Napalingon si Leo at sandaling ngumiti. Yes naman. Medyo mabigat lang ang pakiramdam. Parang may mga piraso ng alaala na nag-uumpisang magsama-sama, pero hindi pa buo. Bago pa man makasagot si Mira, muling nagsalita si Leo. Mira, nagpahatid ang suki natin. Kailangan daw ng palumpo ng bulaklak para sa pamangkin niya sa ospital. Pwede bang ako na lang ang mag-deliver? Napatigil si Mira. Noon lang niya maririnig na gustong lumabas si Leo ng mag-isa, at sa ganitong kalayuan pa. Sigurado ka? Baka maligaw ka. Ngumiti si Leo, bahagyang nagbiro. Memorized ko na ang ruta. At gusto ko lang din makalanghap ng ibang hangin. Sige, tugon ni Mira pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan. Mag-ingat ka. Tumango si Leo at kinuha ang basket ng mga bulaklak. Isang sulyap ang iniwan niya kay Mira bago sumakay sa tricycle. Samantala, sa flower shop. Wala pang kalahating oras mula nang umalis si Leo, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bulaklak ni nanay. Mula rito, bumaba ang isang babae na animoy hindi sanay sa init at alikabok ng probinsya. Nakaitim ito mula ulo hanggang paa, suot ang mamahaling salamin at bag na may kilalang designer label. Nagbukas ang pinto ng shop at pumasok ang babae na may kumpiyansang taglay ng isang taong sanay makuha ang gusto niya. Magandang umaga po, bati ni Mira, agad nang umiti, ngunit may pagdududa sa tono ng bisita. Hindi umiti ang babae.
Sa halip, inilapag nito ang isang larawan sa counter. Larawan iyon ng isang lalaking kilalang-kilala ni Mira, si Leo. Siya nga pala, ikaw si Mira Cruz, sabi ng babae. Tama ba ako? Ako nga, sagot ni Mira, pilit na tinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Siya. Nandito siya sa inyo, hindi ba? Tinig na malamig at diretsyo. Liam Rivas. Alam mong hindi Leo ang tunay niyang pangalan. Napalunok si Mira. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sino po sila? Ako ang kasintahan niya. Isabela de Vera, sagot ng babae, tila isang palamuti na kailangang kilalanin ng buong mundo. Napatda si Mira. Ang salitang kasintahan ay parang bombang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya agad maipinta ang nararamdaman, galit, selos, pangamba. Lahat nagsisiksikan sa kanyang isip. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, pilit niyang sagot. Ngumiti si Isabela, isang mapait at matalim na ngiti. Huwag ka nang magpanggap. Kukunin ko lang ang sa akin. Ayoko ng gulo. At sa hindi na muling nagpaalam, umalis si Isabela at muling sumakay sa kanyang sasakyan. Samantalang si Leo ay naghihintay matapos iabot ang mga bulaklak sa front desk, napansin niya ang isang lumang dyaryo na nakapatong sa bench. Isang headline ang agad na tumama sa kanyang paningin. Tagapagmana ng bilyonaryo, wala pa ring balita, tahimik ang Rivas Corporation sa kinaroroonan ni Liam Rivas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Para siyang tinamaan ng kidlat. Dahan-dahan niyang binasa ang artikulo. Sa gilid ng balita, naroon ang isang larawan, ang kanyang mukha. Ako ito, bulong ni Leo. Nagsimulang kumirot ang kanyang sentido. Mga imahe ang nagdagsaan sa kanyang isipan, isang engagement party, malamig na bulwagan, isang babaeng nakangiti, ngunit may mapagmataas na titig, si Isabela. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ang mga piraso ng kanyang nakaraan ay isa-isang nagbabalik. Siya si Liam Rivas, tagapagmana ng Rivas Corporation. Anak ng mga kilalang negosyante sa Maynila. At higit sa lahat, ikakasal siya kay Isabela, isang kasalang tinakasan niya. Tahimik si Mira. Hindi niya nabanggit ang pagbisita ni Isabela. Ngunit nang makita ni Leo ang isang red rose na iniwan sa counter, may kalakip itong maliit na card, nag-iba ang ihip ng hangin. Binuksan niya ang card at binasa ng malakas. Huwag mo akong hayaang maghintay ng matagal, Liam. Alam mong akin ka. Isabela. Tahimik niyang ibinaba ang card. Tumingin siya kay Mira at sa kanyang mga mata ay maihalong lungkot at pag-aalinlangan. Nandito siya, hindi ba? Tanong ni Leo. Tumango si Mira. Oo, sinabi niyang kasintahan mo raw siya. Saglit na katahimikan. Kasintahan. Yes, bulong ni Leo. Pero hindi ko siya mahal. Isang kasunduan iyon. Pakana ng mga magulang namin. Tinakasan ko ang kasalang iyon para hanapin ang sarili ko. At ngayon, alam ko na kung bakit. Liam. Halos hindi maibulalas ni Mira ang pangalan. Hindi mo ba kailangang bumalik sa dati mong mundo? Tumingin si Leo sa kanya, diretso sa mga mata. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Pero ang sigurado ako ayaw kong mawala ka, Mira. Napalunok si Mira. Damang-dama niya ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Leo. Pero mas mabigat ang takot sa kanyang puso, ang takot na baka bukas, gisingin siya ng katotohanan na ang lahat ng ito ay panaginip lamang. Paano kung kunin ka niya? Paano kung bumalik ang lahat at kalimutan mo ang lahat ng meron tayo? Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Mira, dito ko nahanap ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa akin, pero kung papipiliin ako, gusto ko iyong kinabukasang kasama ka. Tahimik na nakamasid si Isabela mula sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi siya nagpakita. Hindi siya nag-ingay. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit, paghihiganti at determinasyon. Sa isip niya, malinaw ang isang salita. Hindi pa tapos. Linggo ng umaga. Karaniwan sanang araw ng pahinga sa bulaklak ni nanay, ngunit hindi mapakali si Mira. Habang inaayos niya ang mga bagong dating na bulaklak, dama niya ang bigat sa paligid, hindi mula sa trabaho, kundi sa tensyon na unti-unting namamagitan sa kanya at kay Leo. Simula nang lumitaw si Isabela, tila may pader na namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi man tuwirang sinasabi ni Leo, alam ni Mira na may bahagi ng nakaraan nito na pilit bumabalik at hindi basta-bastang nakaraan,
kundi isang mundo na malayo sa tahimik na pamumuhay nila sa bundok. Leo o Liam, alin ba talaga ang gusto mong itawag ko sa'yo? Tanong ni Mira habang inaayos ang palumpo ng bulaklak ng white roses para sa isang kliyente. Napahinto sa pagkilos si Leo. Hawak pa nito ang gunting na pamputol ng tangkay, ngunit tila wala na siya sa kasalukuyan. Leo na lang, sagot niya, halos bulong. Yung pangalan na yon sa'yo ko nakuha. Sa panahong wala akong alam tungkol sa sarili ko, ikaw ang naging gabay ko. At sa palagay ko, mas totoo ako bilang Leo kaysa kay Liam. Pero kahit anong itago natin, darating ang araw malalaman din ng mundo kung sino ka talaga. Hindi siya tumutol. Alam niyang totoo iyon. At kahit gaano pa niya gustong manatiling si Leo, simpleng lalaki sa tabi ng flower shop, ang katotohanan ay hindi niya kayang takasan habang buhay. Bago magtanghali, isang puting van ang huminto sa gitna ng plaza. May isang maliit na pagtitipon noon, isang mini exhibit ng mga tanim at likhang kamay ng mga residente ng barangay. Naroon din ang ilang mga opisyal ng barangay at ilang dayuhang mamimili. Mula sa van, bumaba ang isang babaeng naka-blazer na puti, matayog ang tingin at matalim ang bawat hakbang, si Isabela. Kasama niya ang isang matandang lalaki na hindi kilala ni Mira, ngunit ang otoridad sa anyo nito ay kapansin-pansin. Si Don Rafael Rivas. Mga kababayan, panimula ni Isabela, hawak ang mikropono mula sa event host. Pasensya na po sa abala, ngunit may mahalaga kaming nais iparating. Ang lalaking kilala ninyo bilang Leo ay hindi ordinaryong mamamayan. Siya po ay si Liam Rivas, tagapagmana ng Rivas Corporation, at saglit siyang tumigil at tiningnan ang paligid, ang kasintahan ko. Parang may bombang sumabog sa gitna ng plaza. Tahimik ang lahat. Maging si Mira, na hawak noon ang isang tray ng sunflower bouquet, ay napahinto. Halos malaglag ang tray mula sa kanyang mga kamay. Matagal na po siyang nawawala, dagdag ni Don Rafael. At kami po ay labis na nag-aalala. Ngayong alam na namin kung nasaan siya, nais naming ibalik siya sa kanyang tunay na tahanan. Sa tabi ni Mira, naroon si Mang Rowell, si Aling Nida, at ilan pa sa mga regular na suki ng flower shop. Pawang gulat ang mga mukha. Hindi nga ako nagkamali. Sa itsura pa lang, alam mong mailahiyan ng mayaman, bulong ni Aling Nida sa katabi. Hindi na nakatiis si Mira. Tumalikod siya, bitbit ang tray ng bulaklak at naglakad papalayo. Hindi niya ininda ang mga tingin at bulong-bulungan. Ang sigaw sa loob ng kanyang dibdib ang higit na maingay kaysa sa lahat. Sa lumang kwarto, tahimik si Leo habang nakaupo sa gilid ng kama sa dating silid ni Lolo Celso. May hawak siyang lumang larawan ng flower shop na kuha noong bago pa ito masunog 10 taon na ang nakalipas. Tiningnan niya ito habang ang isip ay lutang. Mukhang kailangan mo ito, sabi ni Mira, sabay abot ng isang basong tubig. Tiningnan siya ni Leo, ngunit hindi niya iyon tinanggap. Hindi ko sila pinili noon, simula ni Leo. Tinalikuran ko sila. Kasi alam kong pinipilit lang nila akong maging taong hindi ako. Pero ngayon, ikaw ang tanong. Napakunot noo si Mira. Ako? Oo, kung pipiliin mo pa rin akong Leo. O kung iiwan mo na ako bilang Liam. Walang kagatol-gatol na sagot si Mira. Hindi ko minahal ang pangalan mo, Leo. Minahal kita sa kung paano mo ako tinulungan. Sa kung paano mo pinakikinggan ang kwento ko. Sa kung paano kang umiti tuwing nadadapa ka sa trabaho dito. Pero hindi ko alam kung kaya kong makipaglaban sa mundo mo. Sa likod ng ulan, nagsimulang umambon. Kumalat ang lamig sa paligid. Sa terasa ng flower shop, magkatabi silang nakaupo, ngunit may pagitan sa pagitan nila, parang linyang hindi matawid. May engagement contract ka. May kumpanya ka. May ama kang hindi tumatawa. May kasintahang mukhang handang magpakamatay para lang maikasal kayo, sabi ni Mira. Wala akong pakialam sa kontrata. Pero ang ayaw kong sirain ay ikaw. Tumingin si Mira sa kanya. Hindi mo ako sinisira, Leo. Pero hindi ko alam kung kaya kong sumabay sa gulo na dala ng pangalan mo. Gusto kong piliin ang buhay ko. Hindi ang pangalan ko, bulong ni Leo. Ngunit hindi nila alam, sa labas ng bintana ay naroon si Isabela. Nakasilip. Katabi niya si Don Rafael. Huwag mong hayaang piliin niya ang bundok kaysa sa Rivas, malamig na tinig ni Don Rafael. Ibabalik natin siya sa syudad. Sa ayaw niya't sa gusto. Kinabukasan, walang Leo sa flower shop.
Nawala rin ang lumang bag na dati niyang dala. Sa lamesa, may iniwang liham, maayos na nakatiklop, may bulaklak na kamya sa ibabaw. Mira, alam kong hindi madali ang lahat. Hindi ko rin alam kung paano tatakasan ang nakaraan kung bumalik ng ganito. Pero isang bagay ang tiyak ko, mahal kita. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa tahimik mong mundo kung ang bawat araw natin ay may kasamang banta ng pagkawala. Kaya aalis muna ako. Hindi bilang Liam, kundi bilang Leo. Lalaking minahal mo. Lalaking babalik kung kailan kaya ko nang panindigan ang pagmamahal ko sa'yo, sa sarili kong paraan. Huwag mo akong kalimutan. Nagmamahal, Leo. Nahulog ang kamya mula sa kanyang kamay habang patuloy ang pagbagsak ng ulan sa bubong. Isang katahimikan ang muling bumalot sa mundo ni Mira, ngunit hindi na ito ang dating katahimikang payapa. Ngayon, ito ay katahimikang may kirot. Katahimikang may puwang sa puso na iniwang bakante ng lalaking pinangarap niyang manatili. Sa susunod na kabanata, susubukan ni Mira na harapin ang kanyang nararamdaman at ang bigat ng pagkawala ni Leo habang unti-unti niyang hinahanap ang tunay na dahilan ng pag-alis nito. Samantala, mas lalong sisiklab ang laban sa pagitan ni Leo at Isabella, nagagamit ng lahat ng paraan para maibalik si Liam sa mundo ng yaman at kapangyarihan. Kaya abangan natin,